Ito po bang krisis na nangyari ngayon sa ating bansang Pilipinas ay maituring ba nating compelling reason para i-postpone muli ang barangay at SK election sa November 2, 2026? Magandang araw po mga kapobre. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas at panibagong vlog na naman mga kapobre. So for today's vlog ay pag-usapan na naman natin tong nalalapit na barangay at SK election na gaganapin ngayong November 2, 2026. So mga kapobre ay marami pong umuugong na balita na posible pong ma-postpone muli ang barangay at SK election dahil sa krisis po na ating kinakaharap ngayon. Pero mga kapobre, hindi po basta-basta i-postpone ang isang halalan po kung wala po itong matibay na dahilan, or shall we say walang compelling reason. So ang tanong po mga kapobre, ito pong pangyayari ngayon sa ating bansa, ang krisis po, ang malawakang pagtaas ng presyo ng mga petrolyo, ang malawakang pagtaas ng pamasahe, ang mga pagtaas ng presyo ng mga bilihin mga kapobre. Ito po ba ay maituturing nating compelling reason para i-postpone ang nalalapit na barangay and SK election sa November 2, 2026? So marami po ang nagsasabi mga kapobre na kailangan mo nang i-postpone para pagtuon ng pansin at mabigyang tulong ang mga apektado nating mga kababayan mga kapobre. At ito po ay sa pamamagitan ng pagbigay ng mga insentibo, or sa madaling sabi ay ayuda sa ating mga apektadong mga kababayan. At alam naman natin na pag may eleksyon, isa yan sa pinaka malaking gastos, isa yan sa may pinakamalaking budget na ilalaan sa gobyerno pag magkaroon ng halalan, lokal man o nasyonal. So sa palagay ko mga kapobre, ito pong nangyayari ngayon ay isa po siyang matibay na dahilan, or isa po siyang compelling reason para i-postpone itong nalalapit na halalan. At yung budget para sa halalan ay itulong sa mga apektado nating kababayan sa krisis na nangyari ngayon. So kung ano man ang inyong opinion mga kababayan, ay free po kayong mag-comment dito sa ating talakayan, at sana po ay i-observe lang po natin ang proper decorum. Yung pong komento na may mapupulot po tayong mga aral mga kapobre. So hindi pa po natin alam kung kailan ito magtatapos, itong krisis na nangyari ngayon. Marami na pong naghihikaos nating mga kababayan dahil sa mahal ng bilihin, lalong-lalo na po itong pamasahe, itong pagtaas ng gasolina na siya pong pinakaunang aspeto ng ating pagtatrabaho, kasi kailangan nating sumakay, kailangan nating mamasahe para makarating tayo sa ating
mga paroroonan. So ang nangyari ngayon mga kapobre, sobrang mahal na, nagtriple na po ang pamasahe at nagtriple na po ang presyo ng gasolina, krudo. So yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit payag tayo na i-postpone muli ang barangay at SK election at pagtuunang pansin itong mga apektadong mga kababayan natin. Lahat po tayo apektado mga kapobre. So tingnan natin kung may mag-propose sa Congress na i-postpone ang barangay at SK election. Pero kung magtatapos naman tong sigalot sa Middle East at babalik na sa normal itong ating sitwasyon, ay yun, pwede yun ituloy ang ating halalan sa November 2, 2026 kung babalik na sa normal ang sitwasyon. So tabayan na natin yan mga kapobre kung may mga congressman or senador na mag-propose na i-postpone muli ang barangay at SK election. So isa naman tong importanteng talakayan kung may mag-propose man yan. So mga kapobre, hanggang dito na lang. Yan po ang ating update. This is your Cap John Official. Bye bye and God bless. Please subscribe. Babus.